Hello mga mamis, for today's video, bali ang gagawin kong cake ay cute na ghost cake. Pang birthday cake to, kaya lang since malapit na yung Halloween, kaya ito daw yung napili na team ni customer. Tapos, medyo particular nga si customer na dapat gayang-gaya. Siyempre, di talaga natin 100% magagaya yung sample info. Tapos, gusto niya cute. Medyo madami-dami akong sizes na pinagpilian na binigay sa kanya. Kaya lang, ito yung napag-usapan namin. 6 by 6 lang talaga. Pero yung height niyan is mas mataas sa 6. Parang nasa 7.5 na yun kasi dinagdagan ko pa siya ng dome. So, ayan, vanilla yan siya. Bali, double barrel cake to. Kaya may in-between siya na cake board na support. So, papansin nyo, pag naglalagay ako ng icing, hindi ko talaga carry yung paikot na ganyan, nahihilo ako. Kaya patayo ko siya nilalagay. Tapos, ito sa part na yan, mahirap maglagay ng icing pag sa mga ganitong shape na hindi siya totally regular round lang pag may mga dome na ganyan. Mahirap pakinisin. Kaya yan, kung mapansin nyo, yung mga flows na yan, ginagamitan ko talaga siya ng maliit na soft na scraper para, and then dapat kailangan magaan ng kamay ninyo para kahit paano maging makinis siya. Tapos ito na nga siya. Yung ibaba niyan, ganyan. Buti nga white lang ito eh. Tapos may border lang siya na parang ganyan na white. So far, mabilis lang naman siya i-apply. And then, ang dedication niya. So ito, so far, medyo mabilis itong part na to magsulat sa side niya. Tapos, nagkamali pa ako dyan sa dedication niya. Since kulay black yung pinakakulay ng dedication, nilagyan ko muna siya ng white para at least hindi magkalat yung kulay black. Sure tayo na hindi magkalat. So, ayan ang mapansin nyo sa baba. Diba may don? Hindi pala kasama yon. Tapos, ito na nga. So, yung toothpick, naglalagay na ako ng outline para sa details ng ghost. So, ganyan na nga. Naglagay pa din ako ng white na outline. So, same naman pag gumagawa ako ng drawing, may light color na outline para kahit paano siya mag-absorb doon sa dark color na icing para hindi siya humawa doon sa ibang kulay. Kasi the following or the next day, eventually hahawa yan siya. Hindi na siya ganun kaganda tignan. Tapos, so, yan na nga. After ko maglagay na outline, nilagay ko na yung kanyang dedication na kulay black. Ang ganda ng kinalabasan nito kasi kumbaga may shadow effect siya, hindi nagkalat. Tapos, ayan lang siya. Medyo hindi siya ganun kahirap magsulat sa part na yan kasi nakalapat yung palad ko dyan. Tapos, nilagay ko na yung sa name. And then, yung part na in-erase ko yung sa pangalan na nagkamali ako, hindi ko na pinakita. Buti nga, konti lang yung kulay na itong cake na hindi siya ganun talaga mahirap gawin eh. Yung ibang details lang na topper, yun yung medyo matagal ko bang ginawa? Hindi, medyo mabilis-bilis din lang pala kasi kahit paano medyo hindi siya ganun madaming details and medyo gamay ko naman na siya gawin. Tapos, ayan na nga. So, ganyan lang. Mata, tapos, diba parang kulay black lang siya. Tatlong kulay lang halos yan siya. Tapos, ayan, pisngi niya. Munti ko pa nga malimutan yung kamay nga pala na itong ghost na yan eh. So, hindi ko na din pinakita paano ginawa. Makita nyo later. Tapos, ito yung dila nung ghost, diba? Sobrang cute niya. So far, natuwa naman si customer dito sa outcome na to. Nagulat lang siya na malaki. Kala niya kasi maliit lang sa picture. Tapos, ayan, mapansin nyo, wala na yung pangalan na doon, diba? Ayan na yung topper na ginawa ko. Yung hot na topper na yan, kinaumagahan ko na yung ginawa kasi may kasabay to na cake. Sobrang antok ko na, hindi ko na talaga kaya magko-collapse na ako. Kaya, morning ko na ginawa bago yung pick-up. So, ito na yung kanyang pinaka-final outcome, diba? Nilagyan ko ng tylose yung fondant yan para mabilis tumigas siya. Super cute ng kanyang kinalabasan. And then, yung kalabasan na nagmukhang tomato, so far, ginaya ko din lang yung inspo kasi gusto ng customer gayang-gaya ko siya. Pero nilagyan ko din siya talaga ng ibang details para kahit pa paano, mas unique siya. So, yun lang mga mami. Salamat sa inyo. Paalam. Ciao.